Ito po ang kabayo nakikita nyo ngayon na kulay puti po. Masaya po siya dahil nakahakot siya ng pasahero, mga turista. Kaya siya naman tibang-tiba makakain. Ang pagkain lang po niya, damo. Ay masaya na rin siya doon sa damo. Kinakain, walang kontra, walang high blood, walang soft drinks. Hindi na siya uminom ng soft drinks. Tama na sa kanya yung damo. Eh bakit nabubuhay itong kabayo na ito? Damo lang kinakain. Hindi na siguro uminom ng tubig ito. Hindi na siguro uminom sir, no? Uminom din? Okay, uminom din siya ng tubig. Pero hindi na ganyan malinis. Kailangan ordinaryo lang. Kaya matibay itong sikmura dito, yung kabayo. Ang tao naman, masyadong makimi masyado. Kunting bakterya makapasok, wala na, nagtatay na, nagdudumi. Ay ganyan tayo ka-special ng Panginoon. Gusto talaga ng Panginoon, yung pagkain natin medyo maganda. Kaysa kanila, yung damo, mahirap naman yung damong kakainin ng tao. Kaya mahal tayo ng Panginoon, gusto niya, special tayo. May ice cream pa ngayon ba, halo-halo. O, pagkatapos ng soft drinks, nagkasakit, may diabetes, may mga ulcer. Kasi, abusado na sa pagkain. Pero itong kabayo na ito, tingnan mo. O, nilatigo pa ito. Nilatigo, hindi makapagsalita. Kawawang kawawa. Pero malala ko yung nangyari, si Balaam, Propeta Balaam, sinakyan niya, donkey pala yun, donkey yung sinasakyan na, hindi kabayo, mahinang tumakbo yun, medyo mahina, pero huminto bigla, naglakas sila, huminto bigla, nakakita ng anghel. Kaya yun po, ang himalang nangyari, nakapagsalita yung donkey, bakit mo ako inilatigo? Yun, pinapayagan ng Panginoon na ito nagkasalita. Pero itong kabayo, ito po yung sinasasakyan ng mga pangwira, panggubat. Ito po, ito silang malaking utak ito, malaking mata. Pero ganun lang isip nila. Oo, wala na yung sabi magpatayo ng bahay, gumawa ng sasakyan, o gumawa ng upuan. Hindi siya makagawa ng upuan. Dahil yung isip nila limitado at saka wala silang kamay. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon na hindi tayo naging kabayo. Kasi yung kabayo, kawawa, walang kinabukasan. Pero ang tao may kinabukasan. Sabi ng Panginoon, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi nahatulan sa kamatayan sa John chapter 3 verse 18. At siya po ay mananahan na doon sa kaharian na wala ng sakit, ni gutom, ni uhaw, ni kamatayan. Puros maganda na doon. Wala nang maintenance sa pintura, sa bahay, wala nang aircon, wala nang bayad sa kuryente, tubig, wala nang matrikula, wala nang magpaplansa ng damit, kundi bagong-bago na talaga yung damit, priskong-prisko para mga bulaklak. Sabi ng Panginoon, mananahan na kayo na parang anghel, you will live like angels in heaven. So napakaganda ang pangako ng Panginoon. Ngunit kunti lang tao na sumusunod dito at naniniwala. Tinatatawanan at kukunti lang talaga ang pumupunta sa Panginoon, magbasa, makinig, sundin ang nakasulat. Kaya sabi ng Panginoon, makitid ang daan papunta ng langit. Ngunit ang hantungan po ay buhay na walang hanggan. Kaya napakaganda po ang pangako ng Panginoon. Kung kunti lang talaga ang pumupunta doon. Mababasa sa Lucas Kapitulo 13:24. Kaya mga kapatid, ito po ang kabayo, mainit po, halo-halo. Pagkatapos yung paa niya po ay pinapakuan. Pinapakuan po ang paa niya. May pako, papayag ka ba? Papakuan yung paa mo, hindi maganda po. Pero sa kanya, pabor din, nagpailing-iling yung kabayo. Siguro nakaintindi ito, siguro. Hindi ko malaman kung nakaintindi ito. Pero tingnan mo yung bungangan niyan. May bronze nakakuan sa kanya bunganga. Kasi yun ang hilain ng driver. Kasi pag hindi lalagyan sila ng ganyan, ay hindi ito susunod. Kaya nilalagyan ng bulsalsal sa bunganga. Kaya tayo, hindi naman tayo binigyan ng bulsalsal sa Panginoon. Pero pinapangaralan tayo ng Panginoon sumunod sa Kanya ng utos at mamuhay ng kalugod-lugod na walang dungis ni mansa. Ano ba yung nangyari sa kabayo? Umatras yan, nadulas siguro. Tingnan mo yung isang kabayo. Oo, gumagalaw. Pero ito siya, umiling-iling lang, umiling-iling. Hindi ko maintindihan kung nakaintindi ito ng sinasabi ko, kinikwento ko. Ngunit, ito po nagpapasalamat pa rin na kanyang amo nandito, binabantayan siya, tinitingnan niya yung amo. At papakainin siya mamaya. Walang reklamo itong kabayo. At tayo mga kapatid, alalahanin natin, ang Panginoon ay naghanda ng kaharian sa atin. Juan 14:1 hanggang 3. Sabi ng Panginoon, do not be worried for anything. In my Father's house there are so many rooms, there are mansions. Manirahan na tayo po doon na walang sakit, ni gutom, ni uhaw, ni kamatayan.
Kaya maniwala lang po ang makakapunta dito. Hindi yung membro ka ng born again, Catholic. No. No need to, no, ang salvation po is not basis for the religion, but basis for His faith to our Lord Jesus Christ. Kaya ang Panginoon po ang daan at katotohanan at daan at katotohanan at buhay. Wala na po. Yung kabayo po umaatras, kusang umatras. Hindi ko alam kung anong nangyari doon. Sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, the life, and the life. No one comes to my Father but through me. Kaya maniwala ka sa Panginoon Kristo at ikaw po'y maliligtas. Kayong nakikinig, hindi itong kabayo. Itong kabayo, hindi ito maniwala. Hindi umiiling-iling ka. Ewan ko kung ano, bakit na umiiling-iling ito. Kumakati siguro yung leeg o kaya may langaw. Wala namang langaw. Pero umiiling-iling pa rin siya. Ito po ang nakikita nyo. Siguro napagod ng paan dito ang kabayo. Isa. Dahil dito, nakikita nyo. Medyo isang paan na lang ang inano niya. Kasi napagod na siguro. Dalawang paa lang, apat na paa lang yan. Kaya ito naman ang kabayo na ito, kulay puti. Medyo halong itim. Kaya ito, siya naman ay medyo, nakaintindi ka ba? Okay, do you understand? Okay, tumataas yung tinga niya, tingnan mo. Tumatango siya, nakaintindi pala siya dito. Kaya, mapalad tayo na hindi tayo nagiging kabayo, nilalartigo, kawawa, ulan at init, nandito pa rin siya. Pero ang tao tumatakbo kasi may isip at mahalaga. Ito naman isang kabayo na pula. Ito, tingnan mo yung kabayong pula. Umatras lang ito kusa. Tingnan mo yung paa naman niya. Malaki ang paa niya at saka may pako. Mahirap po ang kalagayan nila. Ito, tingnan mo siya. Akala mo siya nagsasalita. Yun, ang kabayo na yan. Delikado, baka babanggaan ako dito. Yun ang problema dito. Baka magalit ito sa akin kasi umatras ito. Tingnan mo yan, nagtitiis siya. Hindi ko masabi kung nanalangin ito, baka nanalangin magkakaroon ng turista na pasahero. Yun nga sa kabila, meron namang sa akyat, Japanese siguro yun, o Chinese. Sasakay sila ng karwahe. Kaya ito naman ang kabayo na ito, kulay pula, iba-ibang kulay. Sinong kumulay dito, huwag mong sabihin, bigla lang nagkakaroon ng kulay. Kaya purihin po ang Panginoon, siya po ay dakila, karapat-dapat, kapangyarihan. Pinakita ang kanyang kapangyarihan dito sa kabayo lamang. Ito po ang nakikita niyo, natanaw niyo ang view dito. So yun lang po ang ating alalahanin, na ang Panginoon po ay nagmamahal sa atin, ngunit na umiiyak po siya, nalulungkot dahil ang iba napupunta sa impyerno. Ayaw niya doon sa impyerno na tayo mapupunta. Gusto niya tayo doon manirahan sa kaharian ng Diyos, eternal kingdom. 2 Peter chapter 1 verse 11. Ito po, yun. Ito na po ang kabayo. Ito po, magpapaalam na po ako dito. Alalahanin nyo, mahal kayo ng Panginoon. Ipagpatuloy natin ang paglilingkod sa Panginoon na walang dungis ni mansa. 2 Peter, tumatango siya. 2 Peter chapter 3 verse 14. Yun ang sabi. Sabi doon, ang lupa, tumatango na naman siya. Sa 2 Peter chapter 3 verse 11 hanggang 14, sabi doon, kayo po ay itong mundo ay hinahanda na sunugin, tatapusin ng Panginoon. Ano bang buhay na dapat nang gagawin? What life ought you to be? To live a holy life, a godly life, believe in Jesus Christ, and pray, and have time to read the words of God, and live with it, and obey all the commandments. Okay, yun lang po, umiiling-iling ang kabayo. Tumangaw ka, okay. Naintindihan mo, hindi? You understand? You understand? Okay, very good. Na nakaintindi ang kabayo. Okay, yun lang po. Thank you very much.